Sa nakaraan, ipinasok si Habiki ng kanyang ina sa isang paaralan na ang pangunahing layunin ay para sa mga batang labis na na-addict sa internet. Sa academy na iyon, natuklasan ni Habiki na parang bilangguan ito kung saan sila ay inaabuso ng kanilang guro araw-araw, at habang sinusubukan niyang tumakas, nakilala niya si Shin na nag-alok sa kanya ng mas madaling buhay sa paaralan kung siya ay maging alagad nito. Makalipas ang ilang araw, nakita niya si Shiori, ang matagal na niyang crush at nagulat siya na makita ito doon. Bilang gantimpala sa pagtanggap sa alok, tinulungan siya ni Shin na mapalapit kay Shiori at sa tulong din ni Shin, naging leader si Habiki ng kanyang klase at nagawang talunin si Wudo, ang disciplinarian officer na hindi pa natatalo noon. Ngunit sa huli, tinalikuran siya ni Shin at dinamay pa siya sa pagtago ng mga telepono sa paaralan at dahil dito, ipinasok si Habiki sa isang silid na parang hawla at iniwanan siya ni Shiori. Nangakong maghihiganti si Habiki at nag-ensayo siya ng walang humpay upang maging pinakamalakas sa paaralan, nakita ito ni Cheyenne at labis itong humanga sa kanya. Dahil dito naalala ni Cheyenne ang kanyang nakaraan, 7 taon na ang nakalilipas nang siya ay pulis pa. Sila ay tinalikuran ng isa sa kanilang kasamahan at si Cheyenne ay natakot na mamatay sa labanan laban sa mga gangster at nakaihi pa sa pantalon. Ang kanyang matalik na kaibigan ang nagbigay lakas sa kanya, ngunit sa huli ay iniwan pa rin niya ito sa labanan at siya ay nagtago at hindi tumawag ng tulong gaya ng utos sa kanya, at dahil dito namatay ang kanyang kaibigan sa labanan. Pagkatapos ng libing, binalaan siya ng asawa ng kaibigan dahil sa kanyang kasalanan, sinisi siya nito dahil siya lang ang nabuhay. Nagreklamo rin ito tungkol sa kanyang mga anak na hindi na umuuwi. Nang suriin ni Cheyenne ang mga anak ng kanyang kaibigan, natuklasan niya na lubos itong na-addict sa mga laro sa internet ang anak na lalaki, at hindi ito pumunta sa libing ng kanilang ama at hindi rin binisita ang kanilang ina sa ospital. Nang tanungin niya ito, sinabi ng bata na iniwanan sila ng kanilang mga magulang, at hindi rin nila napansin na siya ay araw-araw na nabubuli sa paaralan at palaging mag-isa dahil madalas silang lumipat ng tirahan dahil sa pulis ang kanyang ama. Habang ipinapakita ng bata ang kanyang galit at frustration kay Cheyenne, biglang nagkasakit ang bata dahil sa malubhang kahinaan at namatay ito. Sa libing ng bata, nagdesisyon si Cheyenne na mag-resign bilang pulis dahil naisip niya na walang kwenta ang pagiging pulis kung hindi mo masave ang iyong kaibigan. Pagkatapos nito, nagdesisyon siyang hanapin din ang anak na babae at sa tulong ng kaibigan, natagpuan niya ito at lumalabas na siya ang punong guro ng paaralan sa hinaharap. Pinuntahan niya ang tirahan nito upang makipag-usap, ngunit nadatnan niya ito na may kasamang matandang lalaki na may masamang binabalak, napagtanto niya na ginagamit ng babae ang kanyang katawan para kumita. Hindi pinansin ni Cheyenne ang matanda at kinaharap si Jin upang tanungin kung ano ang ginagawa niya sa kanyang buhay, subalit bigla ang nagka-heart attack ang matanda at itinapon ni Jin ang gamot nito. Hindi nakapag-react si Cheyenne kaya doon ay namatay ang matanda. Galit na tinanong ni Cheyenne si Jin kung bakit niya ginawa iyon, at sinabi ni Jin na ikinasal sila ng matanda noong nakaraang araw at plano niyang patayin ito para sa pera. Pinagalitan siya ni Cheyenne at tinanong kung paano siya bumagsak sa ganoong antas, pero galit na sumagot si Jin na ang kanilang ama ay hindi bayani dahil iniwan niya ang kanyang pamilya para sa trabaho. Wala na ngayong mag-aalaga sa kanila kaya wala siyang ibang mapagpilian kundi gamitin ang kanyang katawan para kumita at di lang iyon. Nung buhay pa ang kanilang ama, kinailangan niyang itigil ang kanyang pag-aaral dahil sa hindi sapat ang kita ng kanilang ama. Hindi rin ito nandoon nung magkasakit ang kanilang ina dahil sa trabaho, kahit gaano kahirap ang dinadanas ng kanilang pamilya, pinili pa rin ng kanilang ama ang trabaho kaysa sa pamilya upang maramdaman niyang siya ay bayani. Pagkatapos ng galit ni Jin, inamin niyang hindi niya makukuha ang pera ng matanda dahil ito'y mapupunta sa dating asawa at anak nito, kaya ito ang dahilan kung bakit niya gustong patayin ang matanda dahil sa nasasayang ang kanyang oras. Dagdag pa niya, ang tanging nakuha niya sa matanda ay mga shares sa isang luma at sira-sirang paaralan, dahil dito, nagsimulang maramdaman ni Cheyenne ang pagkakasala dahil hinayaan niyang mamatay ang ama ni Jin. Hiningi niya kay Jin na hampasin siya ng matindi, sapagkat iyon lang ang pagkakataon na magiging tahimik ang kanyang damdamin at mawawala ang kanyang kasalanan. Ngunit matalino si Jin, kaya iminungkahi niya kay Cheyenne na maglingkod sa kanyang paaralan bilang punong guro, at doon nagsimula ang pagiging punong guro ni Cheyenne. Matapos ang 2 linggo,
pinakawalan si Hibiki mula sa kanyang selda at lubos na nabago ang kanyang dating pagkatao, samantalang si Akane naman ay nasa alanganin dahil sa hinahabol siya ng mga lalaki matapos niyang iwanan ang kanyang tungkulin sa paglilinis. Gusto siyang mahuli ng mga lalaki para sa pabuya mula sa mga guro at habang tumatakbo, nabangga siya kay Moko at pareho silang nasa peligro, gusto rin siyang bugbugin ng mga lalaki dahil nakakainis daw ito. Biglang lumitaw si Hibiki at nailigtas niya silang dalawa mula sa mga lalaki. Labis na humanga si Moko kay Hibiki at inanyayahan siya ni Akane na samahan siya upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit nang pumasok sila sa kwarto, isinara ni Akane ang pinto at agad na sinubukan na lumapit kay Hibiki. Bigla namang dumating sina Hako at Shiori upang iligtas si Akane, ngunit natagpuan nilang magkasama sina Hibiki at Akane. Tumayo si Hibiki at malamig na tiningnan sila. Hinamon niya si Hako sa laban at sa pang-umagang pagtitipon, tinawag ni Hibiki si Cheyenne at sa harap ng buong klase, sinabi niya na habang siya'y nasa selda pinagninilayan niya ang kanyang mga pagkakamali. Nagsumpa siya na hindi na niya ito uulitin at mula noon ay ituturing niya ang kanyang mga kaklase bilang mga kapatid, hiningi niya kay Cheyenne na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Lahat ay tinitingnan si Hibiki at alam nilang puro pakitang tao lamang ang ginagawa nito para sa kanyang plano. Iniisip nila na hindi magpapaloko si Cheyenne subalit sa gulat ng lahat, naniniwala si Cheyenne at ipinagmamalaki pa si Hibiki, haniya pa niya na dapat tularan si Hibiki. Pagkatapos nun, lumapit ang grupo ng mga babae at hinamon ng kanilang guro na si Cho at si Cheyenne na palabanan ang kanyang mga estudyante laban sa kanya para malaman kung sino ang mas magaling na guro. Tinanggap ni Cheyenne ang hamon at pinili ang kanyang mga pambato. Agad silang lumaban sa mga babae ngunit lumalabas na mas malakas ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Natalo sila ng walang laban, at labis na nadismaya si Cheyenne sa kanila kaya't pinarusahan niya ang mga lalaki at hindi sila makakain ng hapunan, ngunit agad tumayo si Hibiki at sinabi kay Cheyenne na bigyan siya ng pagkakataon na subukan upang mapatunayan ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang dignidad. Agad niyang hinamon si Hako, ang pinakamalakas na pambato sa klase ng mga babae at niloko siya sa pamamagitan ng pagkamay at doon ay hinawakan ni Hibiki ang dibdib nito. Nagalit si Hako at sinimulang sumuntok sa kanya ng walang tigil at sinimulang pag-usapan si Haro ng iba, binabanggit na nagpapakitang tao lamang ito at sinabi naman ni Cho kay Cheyenne na malapit na silang mga ilangan ng stretcher para kay Haro. Subalit hindi nila nalaman na plano ito lahat ni Hibiki. Pinapagalit niya si Hako upang siya ay lumaban ng walang pag-iisip at mawalan ng lakas, pero si Hibiki ay nag-training upang mapaunlad ang kanyang endurance at stamina habang siya'y nasa kulungan. Nang makita niyang pagod na si Hako, sinubukan niyang siyang hulihin gamit ang kanyang mga braso at paa na nagpilit sa kanya na sumuko at sa huli, si Haro ang nanalo sa laban. Lahat ay nagulat sa kanyang tagumpay, subalit hindi kontento si Cho sa laban at tinawag niyang cheater si Hibiki. Kaya binanggit ni Cheyenne na patas ang laban dahil ang tanging alituntunin lamang ay talunin ang kalaban. Kapag may problema siya sa nangyari, maaari silang magduelo sa oras na iyon, ngunit inamin ni Cho ang kanyang pagkatalo dahil ayaw niyang makipagduelo sa pinakamalakas na tao sa campus. Sa puntong iyon, pumasok si Rio at sinabihan si Shine na ang pagkatalo sa mga babae ay hindi tunay na karangalan at imbis na harapin ang mga babae, dapat nilang harapin ang kanilang grupo. Sa laban na ito, si Yo ang pinakamalakas na pambato mula sa Class 6 at ito ay lalaban kay Hibiki ang pinakamalakas na pambato mula sa Class 4, kaso hindi sumang-ayon si Cheyenne sa hiling na ito dahil sa hindi ito patas para kay Yo na labanan si Hibiki. Sinabihan pa ni Rio si Cheyenne na duwag ang pambato niya at ang tanging alam lang nito ay ang pagtalo sa mga babae. Kinuha ito ni Hibiki bilang isang pagkakataon upang makuha ang tiwala ni Cheyenne at iminungkahi na sa halip na maglaban, dapat silang magkaroon ng isang simpleng kompetisyon tulad ng pagtayo ng matagal nang hindi kumikilos. Ang unang gumalaw ay ang matalo, tinanggap ng mga guro ang kanilang alok at nagsimula na ang kompetisyon. Pagkatapos ng isang oras ang lahat ay nahihirapan na, pero sina Hibiki at Yo ay patuloy pa rin sa pagtayo ng walang kahit anong paggalaw at ang lahat doon kabilang na si Shiori, ay labis na humanga sa dedikasyon ni Hibiki. Pagkatapos ng 3 oras, pareho pa ring naglalaban sina Hibiki at Yo, mukhang malapit nang mahulog si Yo subalit si Hibiki ay matatag pa rin. Sa wakas nagalok si Cheyenne na tapusin ang laban na tabla dahil pareho silang maaaring mahulog sa pagkapagod,
napagpasyahan ni Rio na tanggapin ang alok dahil kinabahan siya na baka siya'y matalo. Kaya doon ay nagtapos ang laban na walang panalo at pagkatapos ng laban, sobrang napahanga si Cheyenne kay Hibiki at inutusan siya na magpahinga sa kanyang kwarto sa buong araw. Nag-volunteer si Moko na samahan si Hibiki sa kanyang kwarto. Sa sandaling makarating sa kwarto, agad niyang inutusan si Moko na magdala ng 2 timba ng tubig, ang isa ay malamig at ang isa ay mainit dahil alam niya na hindi pa natatapos ang laban. Papunta si Bill sa kwarto ni Hibiki kasama ang kanyang kasamahan upang bugbugin si Hibiki dahil sa ipinahiya siya kanina, ngunit sa sandaling pumasok siya, binato agad ni Hibiki ang malamig na tubig sa kanya, kasunod na doon ang mainit na tubig. Galit na galit si Bill sa ginawa, ngunit nang subukan niyang lumaban, mabigat ang kanyang katawan at hindi siya makagalaw at doon ay nagtataka siya kung ano ang nangyari. Pinaliwanag ni Hibiki na dahil sa kompetisyon, nasa hangganan na ang kanyang stamina at ang pagkakabasa niya ng malamig na tubig at sinundan pa ng mainit na tubig, kaya ang kanyang kondisyon ay nagdulot ng panginginig sa kanyang mga kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makatayo, kaya sinimulan na siyang bugbugin ni Hibiki habang pinipigilan siya ng kanyang kasama. Inakala ng mga kaklase ni Hibiki na sa oras na iyon, pumunta na si Yo sa kanyang kwarto at binugbog na si Hibiki. Naisip nila na dapat sumuko sila kay Yo upang hindi sila mapahamak, subalit nang marating nila ang lugar, nagulat sila dahil si Hibiki pala ang mas nakakalamang laban kay Yo. Sa pagkakita sa mga kaklase ni Hibiki, agad inutusan ng kasama ni Yo ang mga ito na sumali sa laban at tulungan siya laban kay Hibiki, ngunit sinabi ni Hibiki sa kanilang lahat na labanan si Yo upang makuha nila ang kanilang kalayaan at mabuhay ng malaya sa eskwelahan. Nagdadalawang isip sila, ngunit gumawa ng hakbang si Moko at natalo niya si Jose gamit ang upuan, napahanga si Hibiki sa tapang ni Moko. Sinikap doon ni Sei at ito ang kasalukuyang leader ng Class 4 na hikayatin ang kanyang mga kaklase na labanan si Hibiki, at talunin ito ngayon dahil si Yo ay nasa ilalim ni Master Rio, at mas mabuti para sa kanila na iwasan ang gulo mula sa kanya. Ngunit sa halip na si Hibiki ang bugbugin, si Sei ang kanilang sinaktan at nagdesisyon silang suportahan si Hibiki at gawin siyang leader ng kanilang klase, at doon, ay tinanong siya ng kanyang mga kaklase kung paano sila na mga baguhan na makipaglaban sa mga veterano tulad ni Yo at iba pa. Sinagot sila ni Hibiki at pinakita niyang kaya niyang bugbugin si Yo gamit ang kahoy. Binanggit niya sa lahat na kung sino man ang tutol o mga alipusta sa kanya mula ngayon ay magiging katulad sa nangyari kay Yo. Kinabukasan, paggising ni Hibiki, binisita siya ng lahat ng kanyang kaklase kabilang na doon si Sei at hiling nila na patawarin siya sa kanilang mga nagawang kasalanan noon, at nagtataka si Hibiki dahil noon naghahangad sila ng pabor mula kay Shin. Alam ni Hibiki na magkasama si Yo at Shin at naisip niya na baka hindi na sila natatakot kay Shin, subalit bakit wala ni isa sa kanilang nagsasalita tungkol dito, at bakit bigla na lang lumutang si Yo para labanan siya, at iniisip ni Hibiki na baka may plano si Shin para sila ay ma-set up. Isa pang katanungan sa kanya ay bakit hindi siya hinabol ni Instructor Rio pagkatapos niyang talunin ang pinakamagaling nitong estudyante. Naguguluhan si Hibiki sa lahat ng ito at naiisip niya kung ano ba talaga ang plano ni Shin. Sa huli, tinanggap niya ang alok ng kanyang mga kaklase na maging leader muli. Tinanong niya sila tungkol kay Shin pero sinabi nila na matagal na silang hindi nakakita o nakarinig sa lalaking ito. Iniutos ni Hibiki na agad siyang balitaan kung mayroon silang balita tungkol kay Shin, at binalaan niya sila na huwag bugbugin si Moko o magkakaroon ng masamang epekto ito sa kanila. Samantalang si Hayo, isang empleyado ng mas matandang kapatid ni Shin, ay patungo na sa paaralan. Iniutos sa kanya ng mas matandang kapatid ni Shin na dalhin pabalik si Shin mula sa paaralang iyon. Pagdating sa paaralan, sinimulan niyang saktan si Cheyenne dahil sa mga problema na narinig niya mula sa mga estudyante. Sinisisi siya na hindi niya maayos ang pamamahala sa mga estudyante at agad siyang pinigilan ni Jin at sinabihan siya na siya ang punong guro ng paaralan at dapat siyang magbigay galang. Binalaan siya ni Jin na magkakaproblema siya kung susubukan niyang ipakita na malakas siya, dahil lamang sa pagtatrabaho niya sa mas matandang kapatid ni Shin na isa sa mga pangunahing shareholder ng paaralan. Kaya wala nang choice si Hayo kundi sumuko, pero sinabi niya kay Cheyenne na papalitan niya ito bilang instructor dahil kailangan ni Cheyenne ng oras upang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Wala ring magawa si Jin kundi tanggapin ang kanyang hiling at pagkatapos ay tinawag niya si Rio upang sumunod sa kanya,
at iniulat ni Rio sa kanya na nawala nila sina Wudo at yon na isa sa kanilang pangunahing smuggler sa paaralan, at ito ay dahil sa bagong estudyanteng si Hibiki. Binanggit pa ni Rio na dapat nilang alisin si Hibiki, pero agad sinabi ni Hayo na narinig niya na tinamaan si Shin ni Hibiki at ngayon ay nawawala ito. Nagsimula siyang magduda kay Rio, iniisip na baka sinaktan niya si Shin hanggang sa mamatay at itinago ang katawan nito. Sa kabila ng kanyang kabalisahan, sinabi ni Rio na hindi niya ginawa iyon at hindi niya alam kung nasaan si Shin, dahil sa biglaan siyang nawala kasama ang kanyang bodyguard. Pinili ni Hayo na paniwalaan siya at tinanong siya tungkol sa telepono na ginagamit ni John, kaso nagbigay ng dahilan si Rio na wala na ito sa kanya sa ngayon at pagkatapos ay tumawag si Hayo sa mas matandang kapatid ni Shin, upang ipaalam ang sitwasyon at sinabihan niya ito na huwag mag-alala dahil hahanapin niya si Shin anuman ang mangyari. Biglang lumitaw si John at sinimulang akitin si Hayo, binigay niya sa kanya lahat ng impormasyon na hiningi nito at binanggit sa kanya na hindi na siya magdusa pa. Sa ibang lugar ay pinagtulungan ni Akane, Shiori at Hako ang isang tauhan niyo at sapilitang kinuha ang kanyang telepono. Pinaliwanag ni Akane kay Shiori na ang mga telepono na kumakalat sa paaralan ay ginagamit lamang sa mga laro, dahil hindi ito pwedeng gamitin para tumawag o magpadala ng email at hindi rin ito maaaring kumonekta sa ibang network. Ngunit ang telepono na nakuha nila ay maaaring kumonekta sa internet ng paaralan, pero may problema dahil limitado ang pag-access dito. Kaya't ito'y ginagamit lamang sa pagtingin-tingin sa internet at wala nang iba. Subalit tiniyak ni Akane kay Shiori na dahil isa siyang henyo, maaari niyang malagpasan ang anumang limitasyon sa isang telepono, sinabi niya rin na gumawa siya ng sarili niyang network na kanyang ni-code. Ang kailangan na lamang nila ay mahanap ang kanyang device na maaaring kumonekta sa kanyang network at kapag nakuha nila ito, maaari na silang gumamit ng internet ng walang limitasyon. Sa pagkarinig nila nito, naging sobrang curious si Shiori tungkol kay John at ipinaalam niya sa mga babae na nakakagamit si John ng kanyang telepono para tumawag ng walang restriction, kaya nagsimula si Shiori na magduda na baka konektado si John sa isang mas mataas na tao sa paaralan kaya sinabi niya kay Akane at Mako na kailangan nilang imbestigahan ito. Ngunit naging curious din si Hako kay Shiori kaya tinanong niya kung bakit ang isang magaling na estudyante tulad niya ay napadpad sa paaralang ito at sino ang nagpadala sa kanya dito. Alam niyang patay na ang kanyang mga magulang. Doon ay biglang naalala ni Shiori ang kanyang nakaraan, matapos mamatay ang kanyang ama doon ay nagpakamatay rin ang kanyang ina, naging sobrang malungkot siya dito lalo't labis siyang nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang mas nakakabatang kapatid. Ngunit ipinangako ng kanyang kapatid na aalagaan at poprotektahan siya anuman ang mangyari, at dahil isa siyang lalaki, hinihiling niya kay Shiori na huwag nang mag-alala at tigilan na ang pag-iyak. Pagkatapos ng ilang oras, dumating ang kanilang tiyo at binanggit sa kanila na siya na ang magiging tagapag-alaga sa kanila. Tinanggap ni Shiori ang alok ng kanyang tiyo dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanyang kapatid, hindi niya alam na ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Nalaman niya kalaunan na ang kanyang mas bata pang kapatid ay may namana na kanser at kailangan nilang magkaroon ng malaking halaga para mapagamot ito. Nasaktan ang puso ni Shiori nang malaman ito. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang tiyo na huwag mag-alala sa pera dahil sagot na niya lahat. Ngunit sa kalaunan, natuklasan ni Shiori na ang kanyang tiyo ay nagnanakaw ng pera mula sa kanyang mga magulang para sa kanyang sariling kaligayahan, pinaniwala siya ng tiyo na sa kanya galing ang pera. Bilang paghihiganti, nagdesisyon si Shiori na patayin ang kanyang tiyo kaso napigilan siya nito at dahil dito, pinadala siya ng kanyang tiyo sa paaralang iyon at sinabihan ang kanyang kapatid na iniwan siya ng kanyang ate. Ginawa lahat ito ng tiyo upang patuloy siyang masira mentally, habang kinukuha ang pera at ari-arian ng kanilang mga magulang. Bigla na lamang pumasok si Hibiki at inutusan ang mga babae na sumunod sa kanya, ngunit agad na umalis si Shiori dahil ayaw niyang pag-usapan ang kanyang nakaraan. Hindi na nag-aabala si Hibiki na habulin si Shiori at dinala sina Akane at Hako sa hideout ni Shin upang labanan ito, kaso pagdating nila doon, napansin ni Hibiki na ang lock ng pinto ay wasak. Pagpasok nila, napansin nila na may iba nang pumasok at kalat-kalat ang mga gamit dito. Nagsimula silang maghanap ng mga ebidensya at natagpuan ni Hibiki ang isang sulat at agad itong itinago sa mga babae. Nakita rin niya ang isang tambak ng gamot at naisip niya kung si Shin ba ay may sakit talaga at sa gabi, pagkatapos mabasa ang sulat,
Agad na pumunta si Hibiki sa tinukoy na lokasyon sa sulat at natagpuan niya ang device ni Akane sa telepono ni John. Napagtanto ni Hibiki na plano ito ni Shin at noon pa man, ay nascam na ni Shin si Ryo tungkol sa lokasyon ng telepono ni Jun na nasa kay Hibiki, dahil sa kanya ito buong panahon. Napaisip si Hibiki kung ano ba talaga ang balak ni Shin at sa kabilang banda, nang pumasok si Shiori sa kanyang kwarto, nakita niya si John na naghihintay sa kanya. Binanggit ni Jun na alam niya ang ginagawang paghahanap ni Shiori sa kanya at alam din niya ang gusto nito, dagdag pa ni Jun na alam niya ang tungkol sa kapatid ni Shiori at siya ay mananatili sa paaralan na iyon hanggang sa ang kanyang tiyo ay pumayag na siyang umalis. Inalok ni Jun si Shiori ng isang kasunduan kung gagawin ni Shiori ang lahat ng sasabihin niya at siya ay makakalabas sa paaralan sa loob ng 2 araw. Samantalang si Hibiki, hindi makatulog dahil sa kanyang mga iniisip ukol sa plano ni Shin dahil hindi niya ito maisip-isip. Nakita siya ni Moko kaya lumapit ito at sinabihan si Hibiki na pumasok na baka magkasakit pa siya. Ngunit agad na hinawakan ni Hibiki ang damit ni Moko, inaalam ito kung talagang hindi ito nakarinig ng anumang impormasyon kay Shin noong siya ay nasa butas, ipinahayag ni Moko na wala talaga siyang naririnig tungkol kay Shin. Tinanong ulit siya ni Hibiki kung talaga bang nakatakas siya sa paaralan sa pamamagitan ng paghukay ng butas. Si Moko ay sumagot sa kanya na siya'y nakatakas na mula sa paaralan subalit hindi sa pamamagitan ng butas. Nakilala niya ang isang estudyanteng may kulay ube na buhok na nagbigay sa kanya ng detalyadong mapa tungkol sa mga kanal para tulungan siyang makatakas at bilang kapalit, hiningi niya sa kanya na kapag siya'y nakatakas, dapat niyang i-post sa internet ang mga pangyayari sa paaralang iyon. Ngunit pagkatapos niyang mag-post, agad itong binura. Akala ng mga magulang niya na hindi pa siya narito kaya't ipinabalik siya sa paaralan. Nang marinig ni Hibiki ang lahat ng ito, iniisip niyang ang estudyanteng may kulay ube na buhok ay si Shin, ngunit sinabi ni Moko na hindi ito ang pangalan ng estudyante, may iba itong pangalan. Kaya't naghinala si Hibiki kung sino nga itong estudyanteng ito at ano ang kanyang layunin at kinabukasan, bilang leader ng Class 4. Ipinahayag ni Hibiki sa lahat ng kanyang mga kaklase na gagamitin nila ang pagsasanay ng araw na iyon upang mapansin sila ng pangunahing tagapagturo na si Chien. Kung magagawa nila ito, titigil na ang pang-aasar ng ibang mga klase sa kanila at makuha nila ang suporta ni Chien at lahat naman ay pumayag. Ngunit sa loob-looban ni Hibiki ay plano niyang mapalapit kay Chien at kumuha ng impormasyon tungkol kay Shin, ngunit nauwi ito sa wala dahil sa halip na si Chien. Isang bagong tagapagturo na may pangalang Hayo ang dumating bilang kapalit ni Chien. Ipinaliwanag ni Hayo sa lahat kung sino siya at ipinaalam na pansamantala niyang papalitan si Chien dahil sa hindi pagganap ng kanyang tungkulin, at ang tanging paraan lamang para makabalik si Chien sa kanyang tungkulin ay sa pamamagitan ng pag-behave nila. Lubos na nagulat si Hibiki at nagtaka kung sino itong Hayo na may kapangyarihang lagyan ng suspensyon ang pangunahing tagapagturo na si Chien, at nagtatanong siya kung konektado rin ito sa pagkawala ni Shin, gayon din ang kanyang unang hinala. Si Hayo ay nagsabi sa lahat ng mga estudyante, na kailangan nilang manatiling hindi gumagalaw sa loob ng 2 oras nang walang sino mang lumalabas sa pila, kundi magsisimula sila ulit mula sa simula. Ngunit habang nagpe-perform sila ng drill, halos matapos na sila ngunit hindi kinaya ni Moko at bumagsak ito sa lupa kaya't kailangan nilang simulan ang drill mula sa simula. Ngunit hindi na kayang bumangon ni Moko kaya't sinusubukang maparusahan siya ni Hayo. Agad itong pinigilan ni Hibiki at sinabing bago pa lang sila sa paaralan kaya't kulang pa sa tibay ang kanilang katawan. Bilang leader, ipinangako ni Hibiki kay Hayo na gagawin niyang lahat para sila'y matrain at hiling niyang hayaan silang makalabas na lang para sa araw na iyon at siya na lang ang paparusahan. Tinanggap ni Hayo ang kanyang hiling at labis na na-impress sa kanyang tapang. Kaya't dinala niya siya sa kanyang opisina at inalok ng isang kasunduan. Ipinahayag ni Hayo na siya ang pinakakilalang tao sa paaralan dahil sa kanyang mga nagawa, kaya't gusto niyang magtrabaho si Hibiki sa kanya sa pamamagitan ng pag-instruct sa mga estudyante kasama si Instructor Ryo at pagtulong sa kanyang negosyo sa cellphone. Pangako ni Hayo na hindi niya ito pagsisihan, nahirapan si Hibiki sa pasya, kaya't ipinakita sa kanya ni Hayo si Shiori na nakakulong sa masamang kalagayan. Umiiyak si Shiori nang makita si Hibiki, ngunit nagpumilit itong pigilan ang sarili at hindi humingi ng tulong, ngunit bigla namang natawa si Hibiki na parang baliw at binanggit na umiyak at napaluhod pa si Shiori para humingi ng tulong sa kanya.
Sinabi niya kay Hayo na ngayon ay nakikita niya kung gaano kasaya ang magkaroon ng kapangyarihan dahil pwede siyang gumawa ng anuman, kaya't nag-promise siya na maging tapat kay Hayo. Ipinagkatiwala sa kanya ni Hayo ang kanyang unang misyon, at ito ay hanapin ang cellphone na bago lamang nawala, at kapag nagawa niya ito, siguradong gantimpalaan siya. Tinanggap ni Hibiki ang misyon at nagplano siya kasama sina Akane, Hako at Moko at makaraan ang ilang panahon, nagpunta siya sa opisina ni Hayo at ibinigay ang cellphone, na kalaunan ay inamin niyang hindi pa pala nawawala. Ito'y isang parte ng kanyang pagtakas kasama ang mga kaibigan at si Moko at bilang gantimpala, hiling ni Hibiki kay Hayo na ibigay na sa kanya si Shiori dahil matagal na niyang inaasam na makipagtulungan dito. Subalit ang tunay na plano niya ay makatakas na kasama si Shiori. Isinagawa niya ito kaso habang tumakas sila, nadapa si Hibiki na may hawak na walang malay na si Shiori. Sa gitna ng pag-iyak, ipinangako niya kay Shiori na malapit na silang makalabas ng paaralan at ito pala ang kanyang plano mula pa noon, ang tulungan si Shiori na makatakas. Samantala, si Shin ay nasa mga kanal at naalala ang kanyang ina noong nakaraan, binalaan ni Shin ang kanyang ina na mag-ingat sa kanyang stepson na kanyang stepbrother dahil plano nitong patayin siya. Ngunit hindi ito pinakinggan ng kanyang ina dahil sa kabaitan ng puso nito at sinabi niyang hindi dapat magduda sa kanilang pamilya at dahil dito, pinatay siya ng kanyang kapatid at nagsumpa si Shin na maghihiganti siya sa kanyang kapatid at ama para sa pagtrato sa kanyang ina na parang basura lang dahil sa siya'y kanyang kerida. Kinabukasan, nawawala sina Hako, Akane at Moko dahil sa kasalukuyang nasa misyon sila na ibinigay ni Hibiki sa kanila at sa umagang pagtitipon, ipinahayag ni Ryo sa buong paaralan na itinalaga ng komite si Hibiki bilang bagong pangulo ng Student Council at Discipline Officer at dapat itong tanggapin ng lahat. Makaraan ito, nagkipagkita siya kay Hayo at ibinigay sa kanya ang isa pang misyon na hanapin si Shin, at kapag nagawa niya ito, ang gantimpala ay maaaring gawin niya kay Shin ang anuman na nais niya dahil nalaman na ni Hayo ang nakaraan ni Shin. Pag-alis ni Hibiki, sinabi ni Ryo kay Hayo na kahit mga guro ay hindi makahanap kay Shin, at kaya't itinanong niya kung totoong naniniwala ba siya na kayang hanapin ito ni Hibiki. Sinagot ni Hayo na hindi na mahalaga kung hindi niya ito mahanap, dahil mamamatay na si Shin dahil sa kanyang malalang sakit, nagtipon si Hibiki ng lahat ng mga lalaki at ibinigay ang napakahalagang misyon. Pangako niya sa kanila na ito na ang huling sesyon ng kanilang pagsasanay dahil may malaking plano siyang inihahanda, bigla namang lumabas ang lahat ng impormasyon tungkol sa paaralan sa internet. Nakita ito ng mga tao sa buong mundo, kung saan nabasa nila ang mga iligal na aktibidad na nagaganap sa paaralan at dahil dito, nagtipon ang mga media sa buong bansa sa paaralan upang malaman ang totoong nangyayari. Habang hawak-hawak ni Hayo ang kanyang cellphone, nakita niya ang balita sa internet na nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala, nag-isip siya kung sino ang maaaring nagturo sa kanila, at napagtanto niyang maaaring si Shin ito. Nag-utos siya na patayin ang lahat ng kuryente sa paaralan at dalhin ang lahat ng mga estudyante sa athletic field para sa kanilang karaniwang pagsasanay at habang ginagawa ito, sinusubukan ni Hayo na makatakas mula sa paaralan. Sa labas ng paaralan, si Shiori ay nakarating na sa ospital dahil sa tulong ni Hibiki. Naruroon rin sina Akane, Moko at Hako, na nag-aalaga kay Shiori ayon sa plano ni Hibiki. Si Akane ang naglabas ng lahat ng impormasyon sa internet gamit ang kanyang device na nakuha ni Hibiki, dahil sa utos ni Hibiki at kasabay nito ang pag-alis ni Hayo para makatakas, ngunit hinarap siya ni Hibiki at ibinunyag nito na siya ang nagkalat ng impormasyon at natagpuan na niya si Shin. Tumawag siya kay Shin para patunayan ito sa kanyang mga mata, nang marinig ito ni Hayo labis siyang nagalit at sinubukan siyang sapakin, ngunit hindi niya alam na bahagi ito ng plano ni Hibiki para mapatagal ang pagtakas ni Hayo. Bagamat madali niyang na-overpower si Hibiki, nagsimula itong lumaban at sinabing hindi niya siya hahayaang makatakas at bigla namang lumitaw si Cheyenne at sinabihan si Hayo na sumuko na sila sa pulisya. Ngunit tumawa na parang baliw si Hayo at tinanong kung anong akusasyon ang gagamitin ng pulisya sa kanila, dahil ang ginagawa lamang nila sa paaralan ay para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dagdag niya rin na ang military training at ang pagputol ng cellphone reception sa paaralan ay hindi ilegal, sumubok siyang pilitin ang mga estudyante na magsalita ng pareho sa pulisya, ngunit nagulat siyang wala ng ibang naruroon kundi silang dalawa lamang at ito'y dahil nasa plano na ito ni Hibiki kasama ang mga estudyante.
Hindi nag-aalala si Hayo dahil alam niyang hindi darating ang pulisya dahil kaya nilang itanggi ang lahat ng ito at sasabihing imbento lamang ng mga estudyante. Bigla namang lumitaw si Shin at gumawa ng apoy na nagdulot ng malakas na pagsabog na sinundan ng sunog sa kanyang kwarto. Lahat ay nabigla at dahil dito, alam na nilang siguradong darating na ang pulisya. Binanggit ni Cheyenne kay Hayo na hindi siya hahayaang makatakas at sinabihan si Hibiki na tapusin na ang kanyang misyon. Nagpasalamat si Hibiki sa kanya bilang isang magaling na tagapagturo at dali-dali siyang pumunta kay Shin. Sumubok si Hayo na saktan si Cheyenne ngunit napasugod siya ng suntok ni Cheyenne na nagpabagsak sa kanya. Sa wakas, nakita na ni Hibiki si Shin at ngumiti ito sa kanya habang may mga luha sa kanyang mga mata. At dito na rin natatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.